Ay, naku, Karding. Nakita mo na ba tong huling bill natin sa kuryente? Halos triple ay itinaas natin kumpara noong nakaraang buwan. Ay, aba Father, hindi na po ako nagtataka. Ang aircon natin sa opisina, pati yung mga electric fan sa loob ng simbahan, walang patayan. Ang init ba naman kasi sa labas? Akala mo nasa loob tayo ng oven. Ay, naku naman. Pero hindi naman pwedeng ganito lagi. Ang koleksyon natin noong linggo, halos pambayad lang to sa tubig at maintenance. Paano pa renovation ng bubong sa sacristy? Yun na nga po Father. Sabi ko naman sa inyo kailangan na nating higpitan ng sinturon. O kaya, kausapin nyo na yung mga donor nating donya. Isang itig nyo lang sa kanila Baka sagot na nila ang buong bubong. Karding, alam mo hindi ako ganoon. Hindi ako politiko para mambola ng mga tao para lang sa pera. Pari ako, hindi fundraiser. Napansin ko rin Father. Parang aga nyo laging napapagod ngayon. Siguro dahil paulit-ulit na lang, Karding. Gising, misa, pirma ng papeles, reklamo ng mga tao na hindi magkasundo sa bulaklak sa altar, tapos tulog. Minsan tinatanong ko na sa sarili ko kung nakakatulong pa ba talaga ako sa espiritual na buhay ng mga tao o tagapamahala na lang ako ng isang lumang gusali. Normal lang yan Father. Lahat naman tayo may lobat na moments. Bakit hindi muna kayo lumabas? Magpahangin kayo sa tapat. Huwag niyo munang titigan yung mga bayarin na yan. Hindi yan mawawala kahit titigan niyo na hanggang bukas. Ay, siguro nga. Ang bigat ng pakiramdam ko rito sa loob. Lalabas ka muna ako sandali. Karding, ikaw na muna ang bahala rito. Wag mo muna ang papasukin ng sino mo na may dalang billing statement. Parang awa mo na. Sampagita po kayo dyan! Ma'am, sampagita po, pang-altar o pang-sasakyan. Sir, bili na po kayo, pambili lang ng tinapay. Ito na naman sila. Ginawa ng palengke itong tapat ng simbahan. Maki, anak, halika muna rito. Maupo ka muna rito sa may tabi ko. Sige na, huwag kang masyadong tumakbo, baka hingalin ka na naman. Sandali lang, Nay. May lalabas, oh. Mukhang mayaman si tatay. Sir, ay, Father pala. Father, sampagita po. Mabango to. Bagong pitas po. 3 tumpok, 20 na lang po. Bata, hindi ba sinabi ko na sa inyo na bawal magbenta rito sa mismong tapat ng gate? Nakaharang kayo sa mga sasakyang papasok. Father, hindi naman po ako nakaharang eh. Nakatayo lang po ako rito sa gilid. Tsaka mas malapit po kasi rito sa simbahan. Mas madaling marinig ni Lord yung benta ko. Maririnig ka pa rin ni Lord kahit doon ka pa sa kabilang kalsada. O ikaw, Aling Elena, di ba? Sabi ko sa inyo noong nakaraang linggo, doon na lang kayo sa may plaza. Ay, pasensya na po talaga, Father Ezra. Mahina po kasi ang benta doon sa may plaza eh. Kailangan po namin makabenta rito para may pambili ng gamot itong si Maki. At pambili rin po namin ng pagkain. Pasensya na po talaga ha. Aalis din po kami mamaya. Galit po ba kayo, Father? Kasi yung noon niyo po parang laging magkakasalubong. Sabi ni Nanay, kapag daw po laging ganyan, mabilis tumanda. O, ito po, Father. Ano to? Candy po. Paborito ko po yan. Bigay lang din po sa akin yan kanina ng isang alik. Sa inyo na lang po. Para hindi na kayo lagi nakasimangot. Libre lang po yan. Hindi ko ibebenta sa inyo. Salamat ah. Pero seryoso ako, Maki. Huwag kayo masyadong pumeso sa gitna. Mapapagalitan kayo ni Mang Karding kapag lumabas yun. Opo, Father. Promise. Ay, Maki anak. Ay, uminom ka muna ng tubig. Father, pasensya na po talaga. Mauna na po kami doon sa may gilid ng puno para hindi kami nakaharang. Ay, grabe. Yung ubo na batang yan. Pero mukha naman siya mabait. Sana naman ay okay lang ang batang yun. Sabi ko naman sa inyo kahapon di ba? Aling Elena, huwag dito.
Kita nyo nang may parating na delivery ng mga bulaklak para sa kasal mamaya. Nakaharang kayo yan sa gilid ng gate. Mang Carding, sandali lang po talaga. Sisilong lang po sana kami rito sa may anino ng pader. Sobrang init na po kasi sa labas baka himatayin yung anak ko. Bakit kasi sinama mo pa yung bata rito? Alam mo namang sakitin yan. Dinadala mo pa sa polusyon. Doon na kayo sa tapat ng grocery. Huwag dito sa gate ng parokya. Nakakaya sa mga bisita ng kasal mamaya. Mang Carding, sorry po. Aalis na po kami. Nay, tara na po. Anong gulo ito, Carding? Hanggang loob na opisina naririnig ko yung boses mo. Ito kasi si Aling Elena, Father. Ang tigas ng ulo, sinabihan na natin kahapon. Ito na naman, nakabalandra sa gate. Paano papasok yung sasakyan ng ikakasal mamaya? Malapit na yung alauna. Elena! Father, pasensya na po talaga. Hindi ko lang po kasi maiwan si Maki sa bahay kasi wala siyang kasama. Gusto ko lang naman po makabenta kahit konti para may pambili kami ng kakainin namin mamayang gabi. Sige na. Doon na kayo sa dulo. Huwag dito sa mismong daraanan. Siya, halika na, kilos na. Carding, sandali lang. Bakit, Father? Pagbibigyan nyo na naman. Masasanay ang mga yan. Carding, tumigil ka muna. Ang totoo niyan, gusto kong makita sina Aling Elena at Maki kasi may bibigay sana ako sa kanilang mga ilang groceries na binili ko kanina. Aling Elena, Maki, halika, sumama kayo sa akin doon sa opisina. Father, nakakahiya naman po sa inyo. Maki? Maki, tingnan mo ko. Okay ka lang ba? Bakit ganyan ang paghinga mo? Father, ang sikip o ng dibdib ko parang walang hangin. Carding, bitawan mo muna yung walis mo. Kargahin mo si Maki at dalhin mo sa opisina ko. Aling Elena, sumunod po kayo sa akin. Opo, Father. Opo. Maki, nasa loob na tayo ng opisina. Aircon dito. Dahan-dahan lang huwag ka matakot. Hinga lang na malalim. Elena, bakit ba naging ganito to? Anong sakit pa itong nararamdaman niya? May sakit po siya sa puso, Father. Yan po ang sabi ng doktor sa center. Lumalaki raw po yung butas ng puso niya. Pero wala naman kaming pambili ng kailangan gamot. Kaya tinitiis na lang po niya yan. Ay, butas sa puso. Diyos ko po. Maki, ito. Hawakan mo ang kamay ko. Huwag kang bibitaw. Father, yung candy ko po kahapon, kinain niyo po ba? Oo, Maki. Kinain ko. Masarap. Kaya sige na. Ayusin mo ang paghinga mo. Marami ka pa ibibigay na candy sa akin, di ba? Opo, Father. Nahihirapan pa rin siya huminga, ano? Talhin na natin sa ospital ang bata. Naku, Father. Wala po akong pera pang paggamot sa anak ko. Anong plano mo, Aling Elena? Ang hayaan mamatay rito ang anak mo. Father Ezra, Carding, ano nangyayari dito? Sister Stella, salamat at tantyan ka. Itong bata, si Maki, bigla hinabol ang hininga. Sabi ng nanay, may sakit daw sa puso. Sister, kanina pa po siya ganyan. Sabi ko naman sa kanya wag nang pumasok ngayong araw pero gusto na po niyang makita si Father. Huminahon ka, Elena. Carding, pakiabot nga nung dala kong paper bag sa lamesa. Sa loob, merong juice at saka tinapay dyan. Mukhang hindi pa nag-aalmusal tong bata kaya lalong nanghihina siya. Opo, sister. Akala ko kasi makulit lang yung bata kaya pinapalis ko. Hindi ko alam na ganito pala ang kalagayan. Kasalanan ko rin, sister. Pinagalitan ko pa sila kahapon dahil sa pagtitindar ito.
Hindi ko man lang napansin na may dinaramdam na pala. Father, huwag na po kayo malungkot. Okay na po ako. Kaya ko na po tumayo. Ana, huwag muna, Maki. Maupo ka muna dyan sa may silya na dinala ni Mang Karding, ha? O, heto. Uminom ka nitong juice. Karding, pakikuha yung ensimada sa loob ng paper bag. Eto na, sister. Kayo rin, Aling Elena, kumain na po ba kayo? Dalawa naman tong ensimada. Sa inyo na po yung isa. Ay, salamat po, Sister Stella. Mang Karding, maraming salamat po sa inyong lahat. Mamaya kapag maayos na lagay ni Maki, pwede na kayo umuwi. Ipapahatid ko rin kayo kay Karding para tulungan kayo buhatin tong groceries na ibibigay ko sa inyo. Father Ezra, maraming salamat po sa inyo. Hulog kayo ng langit sa amin. Father Ezra, sandali lang po. Ano yan, Maki? May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang dalhin ka na namin sa klinik? Hindi po. Ito po. Nakatago po ito sa bulsa ko kanina para hindi malanta agad. Sampagita? Opo, regalo ko po sa inyo. Huwag niyo na po akong bayaran. Gusto ko lang po maging magkaibigan tayo. Sabi po kasi ni Nanay, ang mga pari daw po malapit kay Lord. Baka po kapag naging magkaibigan po tayo, mas madali akong marinig ni Lord kapag nagdarasal ako na gumaling ako. Maki, maraming salamat. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa loob ng mahabang panahon. Huwag ka mag-alala. Naririnig ng ating Panginoon ang mga dasal mo. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka namin iiwan. Pangako yan, Maki. Sa dulo ng walang hanggan. Dulo ng... Parang boses ng anghel na may trangkasong naririnig ko rito sa gardena. Ay! Father Ezra, nandyan na pala kayo. Kanina pa po ba kayo nakikinig? Nakakahiya naman po. Ngayon lang. Ano ba yung kinakanta mo? Parang kanta yun ni Basil Valdez, ha? Masyadong matanda yung taste mo sa music, Maki. Paborito po kasi yun ni Nanay, Father. Sinasabayan ko lang po yung radyo ko kahit hindi ko masyadong makuha yung lyrics kasi puro garalgal na. Pero sabi ni Nanay, kapag kumakanta raw, nakakalimutan ng puso na pagod siya. Pangarap ko po kasing sumali sa choir na dyan sa loob. Kaya lang, mabilis po kasi akong hingalin eh. Pagdating sa mataas na nota, parang kinakapos na po ako ng hangin sa dibdib. Aba, Father, eto na naman po kayo. Ginagawa niyong picnic roof tong garden ko. Tignan niyo, yung mga halaman ko. Baka malagyan ng mumu ng tinapay itong mga rose ko. Karding, hayaan mo na. Si Maki raw ang bagong soloist ng choir natin. Di ba, Maki? Soloist? Sus, itong batang to, mas malakas pa yung static ng radyo kaysa sa boses niya. Pero, sige na nga, kung kakanta ka, siguraduhin mong maririnig hanggang langit para sulit yung binigay na cheese bread ni Father. Opo, Mang Karding! Oo, dahan-dahan lang. Ito. Uminom ka muna ng tubig. Bakit ba kasi ang putla ng labi mo, Maki? Sobrang puti na. Malamig ba ang pakiramdam mo? Medyo lang po, Father. Pero okay lang po ako. Normal lang daw po ito, sabi ni Nanay kapag napagod sa paglalakad. Father,
kapag po ba nasa langit na, hindi na po hihingalin? Maki, bakit mo naman natanong yan? Kasi po, gusto ko pong kantahan si Lord ng dire-diretso. Yung walang ubo, yung walang hingal, yung hindi sumasakit yung dibdib ko. Uy, ano ka bang bata ka? Masyado ka bang bata para isipin yung langit na yan? Dito ka muna. Kakanta ka para sa amin, di ba? Opo naman. Pero Father, promise niyo po sa akin kapag hindi ko na po kaya yung mataas na nota, tulungan niyo po akong tapusin yung kanta. Pangako, Maki. Hindi kita pababayaan. Oh, Maki, handa ka na ba? Ito na yung lyrics na pinaprint ko. Malalaki ang letra para hindi ka mahirapan magbasa. Opo, Father. Handa na po ako. Nay, tingnan mo. May dala pa akong lyrics booklet. Nakikita ko, anak. Dahan-dahan lang, ha? Huwag mong biglain ang boses mo, baka mapagod ka kagad. Oh, sige. Simulan na natin sa chorus. 1, 2, 3, go! Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa, sasamahan kita, saan man magpunta. Aba, ang galing naman. O, sige pa. Itaas mo pa ng kaunti yung dulo. Kaya mo yan. Sasamahan kita. Father, Anak, okay ka lang ba? Bakit bigla ka namumutla? Maki, upo ka muna. Karding yung tubig. Opo. kaya ko pa po. Kaunti na lang po. Samahan Maki! Diyos ko! Maki! Maki! Gising! Karding tulong! Ano nangyari? Maki! Buksan niyo yung pinto. Sister Stella! Sister! Anak! Anak, gumising ka, Maki! Maki, huwag mo kaming iwan! Father, ang puti na ng labi niya. Wala siyang malay. Elena, tumabi ka muna. Bubuhatin ko siya. Karding, ihanda mo isa sakay sa garahe. Bilisan mo! Opo, Father! Opo! Sister Stella, bakit ang tagal lumabas ng doktor? Kanina pa sila sa loob Wala bang balita? Father, maupo muna kayo. Ay, nakakaya. Kalalabas lang ni Maki sa X-ray tsaka ECG. Hinihintay lang natin ang resulta. Eto na pala si Dr. Arabel. Arabel, kumusta? Father, siya si Dr. Arabel Reyes. Kaibigan ko at cardiologist dito. Abel, si Father Ezra, ang kura paroko namin. Good evening, Father. Elena, pasensya na kung natagalan. Kailangan naming i-stabilize ang heart rate ni Maki. Father, Aling Elena, tiningnan ko ang mga tests ni Maki. Hindi lang ito simpleng butas sa puso. Ang tawag namin dito ay congenital heart disease. Mamamatay bang anak ko? Elena, makinig ka. Sa madaling salita, ang puso ni Maki ay kulang ang daloy ng oxygen sa dugo. Kaya siya namumutla, kaya siya mabilis singalin. At ang problema, lumalaki na ang butas. Ang puso niya pagod na sa pagbomba ng dugo. Pero may magagawa tayo, di ba? May operasyon. May gamot. May operasyon, Father. Kailangan niyang sumailalim sa open heart surgery para maisara ang butas at maayos ang valves. Pero hindi ko kayo bobolahin dahil masyado ng advanced ang kondisyon niya. Malaki ho ang risk ng surgery, pero kung hindi natin gagawin, anumang oras pwedeng huminto ang puso ng bata. Dok, wala kaming pera. Kahit ibenta ko pa lahat ng sampagita sa mundo,
Hindi sapat ang kikitain ko para sa operasyon na yan. Magkano, Dr. Arabel? Magkano kailangan para mailigtas ang buhay ni Maki? Father, aabot ho tayo ng halos 1 milyon. Kasama ang gamutan at recovery sa ICU. At kailangan natin gawin ito sa lalong madaling panahon. Habang tumatagal, lalong humihina ang tsansa ni Maki. 1 milyon? Saan tayo kukuha ng ganong kalaking pera? Isang milyon? Father, sa totoo lang, ang pera ng parokya, halos pambayad na lang sa kuryente at pampasweldo sa mga staff. Kahit ubusin natin yung petty cash natin, barya lang yun kumpara sa kailangan. Bakit hindi tayo kumatok sa mga deboto natin? Maraming mayayamang pamilya nagsisimba rito tuwing linggo. Pwede tayong gumawa ng special collection sa bawat misa. Sister, pasensya na pero wala tayong luho ng oras. Ang puso ho ni Maki parang bombang tumitiktak. Kung hihintayin natin ang 4 o 5 linggo ng koleksyon baka huli na ang lahat. Pasensya na po. Pasensya na po talaga kung nagiging pabigat kami sa inyo. Huwag na kayong mag-abala, Father. Tanggap ka naman pong mahirap lang kami. Helena, hindi ka pabigat. Si Maki ay anak na rin ng parokyang ito. Hanggat nandito ako, hindi tayo susuko, ha? Mang Karding, magkano ba ang nasa discretionary fund ko? Father, 20 mil na lang yun. Pambili yun ng bagong sound system natin kasi sira na yung mga speaker. I-cancel mo yung speaker. Gamitin natin ang 20 mil, Sister Stella. Ilabas mo yung listahan ng mga benefactors natin. Tatawagan natin sila isa-isa. Gabi na pero sigurado kung maintindihan naman nila. Ibibigay ko rin ang professional fee ko ng libre. Wala akong kukunin kahit piso sa operasyon. Pero yung ospital, yung mga gamot, yung makina, doon tayo kakapusin. Alam nyo na may kaunting ipon ako para sana sa pag-uwi ko sa probinsya sa Pasko. Pero sige na nga, ilalabas ko na yung 50 mil ko kaysa naman sa pamasahe. Bibigay na lang natin sa bata. Aba, Karding, sigurado ka ba? Matagal mo ng pinag-iipunan yan, Father, anong gagawin ko sa probinsya kung cargo ti konsensya ko naman na hinayaan ko yung batang yun? Mas maingi pa naman yun sa sirang radyo niya. Ako rin, Father. May mga kakilala akong foundations. Gagawa ko ng sulat ngayon din. Dr. Arabel, kailangan ko ng medical abstract ni Maki para ma-attach ko. I'll send it to your email right now, sister. Hello? Yes, Karen. Si Arabel ito. Pasensya na kung naabala kita sa newsroom, ha? Pero may urgent case kasi ako rito. Isang batang pasyente, 8 years old. Tetralogy of Fallot. Yes, kailangan ng surgery ASAP pero kulang ang pondo eh. Pwede niyo ba kaming i-feature sa evening news? Kahit short segment lang or social media post sa page niyo. Sige, isasend ko sa Viber mo yung details at photos. Okay. Salamat, Karen, ha? Utang ko sa ito. Hello, Mike. Si Arabel to. Listen, yung foundation na hinahawakan ng kumpanya niyo, baka pwedeng makahingi ng tulong para sa hospital bills. Alam ko. Kakatapos lang ng budget niyo for the quarter. Pero baka may emergency fund pa kayo dyan. Buhay kasi ng batang nakataya rito, Mike. Oo. Isang talentadong bata na gustong maging choir member. Sige ha. Hintayin ko ang tawag mo. Okay, bye. Ay, thank you, Lord. Karen just texted. Magpapadala sila ng camera crew bukas ng umaga. May pag-asa pa tayo, Father Ezra. Aba, magandang balita yan, Dr. Arabel. Maraming salamat sa ating Panginoon. Elena, gising pa ba ang ating pasyente? Father, kayo po pala. Opo, inihintay po niya kayo. Ayaw bang matulog hanggat hindi raw kayo nakikita? Father Ezra, andyan na po pala kayo. Bakit hindi ka pa natutulog?
Gabi na, Maki. Kailangan mo magpahinga para lumakas ka bukas. Sabi ni Dr. Arabella, dapat recharge ka muna. Sandali lang po. May ginawa po kasi ako kanina habang natutulog si nanay. Ano yun, anak? Akala ko nagpapahinga ka lang sa ilalim ng kumot kanina. Ito po, kinuha ko yung Crayola at papel doon sa drawer. Ano to? Aba, drawing. Teka, patingin nga sa ilalim na ilaw. Oh, wow! Ang ganda nito, Maki, ah. 6 na tao. Nasa harap ng simbahan. Ah, sino-sino tong mga to? Iyan po, si Mang Carding, yung may hawak na walis. Tapos, si Sister Stella, yung may bitbit ng tinapay. Yan naman po, si Doktora Arabel, may suot na salamin. Oh, sino tong dalawang babae magkahawak kamay? Si nanay po yung isa, at yung isa, basta siya po si sister na nag-aalaga sa akin. At ito po kayo, Father Ezra, yung pinakamataas. May hawak po kayong krus na nagliliwanag. Napakaganda nito, Maki. Abay, bakit lahat kami magkakahawak kamay sa drawing mo? Kasi po, simula nung nakilala ko kayo, hindi na po kami natutulog ni nanay sa kalsada na natatakot. Kayo po ang pamilya ko, kahit wala si tatay. Parang marami po akong tatay at nanay ngayon. Itatabi ko ito, Maki. Ito ang magiging pinaka-importanting dokumento sa opisina ko. Higit pa sa mga billing statement na kinatatakutan ni Mang Carding. Elena, Father, handa na ang team sa loob. Ipapasok na ho namin si Maki. Doc, sandali lang po. Pwede ko ba siya mayakap ulit? Kahit isang beses lang po. Baka po kasi lamigin siya sa loob. Elena, kailangan na nating magmadali. Pero sige, mabilis lang ha. Oh, Maki, andito si nanay oh. Nay, huwag ka na umiyak. Suot ko po yung rosaryo na bigay ni Father. Anak, magpapakabait ka sa loob, ha? Makinig ka kay Dr. Arabel. Lalabas ka dyan, hindi ba? Magkakasama pa tayo. Kakanta ka pa sa choir, di ba? Huwag mong iiwan ng nanay, ha? Ikaw lang ang meron ako, anak. Father Ezra, Oh, bakit, Maki? Father, sabihin niyo po kay nanay. Mahal na mahal ko siya. Oo naman. Sasabihin ko sa kanya. Kami nang bahala sa kanya, Elena. Pangako, gagawin ko ang lahat. Okay, let's go. Bring him in. Diyos ko. Okay. Father, sa tingin niyo po ba naririnig ako ni Lord? Kasi baka po nakukulangan siya sa dalangin ko. Elena, huwag mo sabihin yan. Naririnig tayo ng Diyos at nakikita niya kung gaano mo kamahal si Maki. Dito tayo sa sulok. Magdasal tayo. Opo. Hindi para sa operasyon. Hindi para sa puso ni Maki. Na sana'y bigyan pa siya ng pagkakataon tumibok para sa ating lahat. Father, nandito na pala kayo. Kanina pa kayo hinahanap ni Sister Stella sa labas ng OR. Carding, alam mo sa loob ng maraming taon ko bilang pare, ilang beses na ako nagbendisyon ng mga batang namamatay na. Ilang beses na ako nag-comfort sa mga magulang na nawalan ng anak.
Abay, lagi ko sinasabi sa kanila, nasa plano yan ng Diyos. O kaya naman ay magiging anghel siya sa langit. Father, Pero ngayon ay Karding, bakit hindi ko masabi sa sarili ko yung mga salitang yun? Bakit parang ayaw kong tanggapin na may plano ang Diyos kung kukunin lang din niya si Maki? Father Ezra, tao lang din po kayo. May puso rin kayong nasasaktan. Natatakot ako, Karding. Natatakot ako na kapag nawala ang batang yun, abay mawawala na rin ako. Alam mo ba, Karding? Bago dumating si Maki, parang trabaho na lang sa akin ang pagiging pare. Gigising ako para magmisa dahil schedule ko. Pakikinggan ko yung mga kumpisal dahil tungkulin ko. Pero wala na yung ningas eh. Pagod na talaga ako. Ngayon ko lang po narinig sa inyo yan, Father. Si Maki ang nagbalik sa akin, Karding. Yung tawa niya, yung boses niya kahit hingal ay pilit na kumakanta. Doon ko nakita ang Diyos uli. Nakita ko ang Diyos sa isang batang walang-wala pero handang mamigay ng candy para lang mapasaya ko. Paano kung mawala ang musmus niyan? Paano kung bawiin siya, Karding? Karding, baka hindi ko kayanin. Baka bumalik ako sa dilim. Ayoko mawala ang bata. Hindi pa ako handa magbisa para sa libing niya. Father, Karding, si Doktora Arabella, labas na siya. Doc Arabel, kumusta po? Tapos na po ba? Nasaan si Maki? Pwede ko na ba siyang makita? Patawad, Elena. Patawad. Pero hindi kinaya ng puso niya. Habang isinasara na namin ang valve, bigla siya nag-cardiac arrest. Sinubukan namin siyang i-revive. Ginawa namin ang lahat para pabalikin siya. Pero pagod na ang puso ni Maki. Hindi! Hindi totoo yan! Nagbibiro kayo! Maki, anak! Maki, gumising ka dyan! Dok, bumalik ka sa loob. Kausapin mo siya. Makikinig ka sa'yo. Father Ezra, gawin niyo po yung himala niyo. Hindi mo malapit kayo kay Lord. Sabihin niyo sa kanya, ibalik niya yung anak ko. Para awa niya na. Ibalik niya yung anak ko, Father. Hindi pwede to. Hindi pwedeng ganito lang yan, Arabel. Ang dami nagdasal. Ang dami rin nagkitay. Bakit mo siya kinuha? Bakit mo siya kinuha? Father, tama na po. Huwag kayong magalit sa kanya. 7:42 a.m. Time of death. 7:42 a.m. Pasensya na. Kailangan ko muna lumabas. Andito kami, Elena. Andito lang kami. Father! Wala na yung anak ko! Wala na! Wala na ang buhay ko! Father Ezra, nasa labas na po si Aling Elena. Kasama si Sister Stella. Kayo po, di pa rin po ba kayo lalabas na morgue? Mauna ka na, Karding. Susunod na lang ako. Sige po, Father. Lalabas na po ako. Maki. Maki, anak.
Andito na si Father. Maglamig mo na, anak. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ka titingnan na ganito. Na hindi ka na umingiti sa akin. Yung mga kamay mo, Maki. Wala na sa pagitan. Wala na yung candy. Bakit naman ang daya mo? Sabi mo, bodyguard kita. Sabi mo, kakanta ka pa sa choir, di ba? Napakasakit naman ang plano mo, Panginoon. Masakit. Sobrang sakit mawalan na, anak. Abay, parang binubunutan ako ng buhay eh. Pero kahit malungkot ako, kahit wasak ako, maraming salamat. Maraming salamat kasi kahit sa maikling panahon ay pinahiram mo siya sa akin. Salamat kasi tinuruan niya ako magbaluli. Sige na, Maki. Magpahinga ka na. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ka ni Father. Sister Stella, pakiabot nga yung puting tela dyan sa gilid. Gusto ko maayos na maayos yung pagkakalagay nito sa kabaon ni Maki. Hindi pwedeng lukot. Heto, Mang Carding. Napakaganda ng kabaong na napili niyo para sa kanya. Bagay na bagay sa kanya. Para lang siyang natutulog. Alam mo, sister, nung kinuha ko tong kabaon na to sa punerarya, tinanong ako ng may-ari kung para kanino. Sabi ko, para sa boss ko. Kasi si Maki naman talaga ang nagpatakbo sa amin ditong mga nakaraang buwan. Siya nagpaamo sa matigas kong puso. Gusto ko bago siya iatid sa uling hantungan, maramdaman niyang special siya. Na hindi lang siya basta batang nagtitinda sa labas. Mararamdaman niya yon, Carding. Tignan niyo. Yung mga kaibigan niyang batang lansangan, kanina pa sila nakapila sa labas. Sister Stella? Pwede po ba kaming lumapit? Halika kayo mga anak. Halika kayo rito kay Maki. Huwag kayo matakot. Sister, ito po. Pinitas namin yung mga bulaklak sa bakuran ni Aling Tansing. Wala po kasi kaming pambili ng magandang bouquet na katulad niyan. Pwede po ba naming ilagay sa loob? Sige na mga anak. Ilagay niyo lang dyan sa paanan niya. Matutuwa si Maki niyan. Mahilig yan sa bulaklak eh. Lalo na yung sampagita. Maki, gising ka na dyan oh. Wala na kaming kasamang maglaro ng taya-tayaan. Sino na magbibigay sa amin ng candy kapag wala kaming benta? Maki naman eh. Bakit mo naman kami iniwan? Maki! Tama na mga anak, ha? Wala nang sakit na nararamdaman si Maki ngayon. Masaya na siya kay Lord. Ang kailangan niyo lang gawin ay maging mabuti ring bata katulad niya. Sister Stella, Carding. Father Ezra, kumain na po ba kayo? Kanina pa kayo nakatitig dyan sa malayo. Hindi ko akalain mapupuno ang simbahan ng ganito para sa isang bata. Tingnan niyo sila. Tuloy po. Yung mga bata. Yung mga vendors. Yung mga tao hindi naman natin madalas makita sa misa. Napakabata pa. Lahat sila nandito para sa kanya.
Kung po kayo biskuit, oh. Kasi po, Father, kahit na maikli lang ang buhay ni Maki, nag-iwan siya ng marka sa lahat ng taong nakasalubong niya. Hindi niya kailangan na maging isang mayaman para mahalin ng marami. Gardeng. Maraming salamat sa pag-ayos sa kanya. Napakaliwalas niya sa suot niyang barong. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano sisimulan itong pamilya ko ngayon. Ilang gabi na nga ako hindi nakakatulog. Tinitingnan ko yung drawing na binigay sa akin ni Maki. At tinatanong ko, Diyos, Lord, ano pa bang sasabihin ko sa mga tao? Anong sasabihin ko sa nanay niya? Alam niyo, nung una ko makilala si Maki sa labas ng gate na yan, napakasungit ko sa kanya. Pinaalis ko siya. Sabi ko sa sarili ko ay, istorbo lang itong batang to sa trabaho ko bilang pare. Akala ko kasi ang pagiging pare ay tungkol sa mga papeles. Tungkol sa pagpapanatili ng katahimikan sa loob ng simbahan. At tungkol sa pagsunod sa schedule. Abay, pero mali pala ako. Mali ang akala ko. Habang tinuturuan ko si Maki na magdasal, habang binibilhan ko siya ng cheese bread at candy, hindi ko namamalayan ay siya na pala nagtuturo sa akin. Tinuruan niya akong makakita uli. Tinuruan niya akong maramdaman yung sakit at saya na ibang tao. Sinasabi natin na ako ang pare rito. Pero sa loob ng puso ko, alam ko si Maki ang tunay na pare sa ating lahat. Oo, tama nga yun si Siya ang pare dito. Oo, tama po yun. Bakit? Kasi ang trabaho ng isang pare ay magbuklod ng mga tao. At yun ang ginawa ni Maki. Tama ka. Tingnan niyo ang paligid niyo ngayon. Magkakasama tayo. Mapamayaman, mahirap, matanda o bata. Dahil sa isang bata nagtitinda lang ng sampagita, binuklod niya tayo sa pag-ibig na hindi ko kayang gawin sa loob na 10 taon na pagmimisa ko rito. Elena, marap ka sa akin. Elena, alam kong napakasakit. Alam kong pakiramdam mo. Kinuha na sa'yo ang lahat. Pero gusto kong malaman mo. Hindi ka nag-iisa. Simula sa araw na ito ay ang parokyang ito na ang pamilya mo. Hindi ka na muling babalik pa sa kalsada. Hanggat ako ang kura paroko rito, may bahay ka, may pagkain ka, at may mga anak kang titingin sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Ako yan, Elena. Saksi ang Diyos at si Maki sa langit. Salamat po, Father. Maraming salamat po. Maki, anak, naririnig mo ba si Father? Maki, anak. Salamat. Salamat sa pagbisita sa amin. Salamat sa pagturo sa akin kung paano magmahal muli. Amay, hindi na kita pipigilan kumanta ngayon. Sige na, itaas mo na yung notarya sa langit. Abay, alam ko naman hindi ka nahihingalin. At Lord, abay, maraming salamat to, abay, kahit masakit to.
Salamat ho sa pagpapairam sa kanya sa amin. Ang ganda ng hapon niya, no, Karding? Hindi masyado masakit sa balat yung sikat ng araw. Totoo yan, Father. Parang nakikisama ang panahon sa atin, no? Kamusta po yung meeting nyo kanina sa foundation? Tuloy na ba yung unang batch ng mga bata para sa check-up nila kay Dr. Arabel? Oo, Karding. Tuloy na, tuloy na. 10 silang dinala ni Elena at Sister Stella sa ospital kanina umaga. Sabi ni Arabel, sapat na raw yung naiwang pondo ni Maki para simulan yung mga tests. Alam mo, nakakatuwa lang isipin. Yung 1 milyong hinabol natin noon para sa isang bata. Ngayon, marami na nabibigyan ng pag-asa. Ay, Natutuwa siguro yung batang yun kung nasan man siya ngayon. Malamang nakasilip yun sa atin habang kumakain ng cheese bread. cheese bread. Sigurado yon. Baka nga pinagtatawanan ka pa kasi mas dumadami na ang puti ng buhok mo. Aba, ayos lang yun. Basta ba maayos tong garden natin eh. Father, parang ang ganyo na pong tignan ngayon. Hindi na katulad nung dati. Parang laging pasan niyo yung buong simbahan. Alam mo, Karding, tama ka naman dati. Gumigising ako kasi kailangan. Nagpapare ako kasi obligasyon ko lang. Pero ngayon ay... Eto, Karding. Tinitingnan ko ulit itong drawing ni Maki. Dati, tinitingnan ko lang ito bilang yung drawing na isang bata. Pero ngayon ay... Naiintindihan ko na kung bakit 6 tayo rito na magkakahawak kamay. Hindi tayo pinagbuklod ni Maki para lang umiyak. Pinagbuklod niya tayo para magtulungan. Ngayon, kapag nagmimisa ako, hindi na yung bayarin sa kuryente ang nasa isip ko. Ang nasa isip ko yung mga taong katulad ni Elena na naghahanap ng pamilya. At yung mga batang katulad ni Maki ay naghahanap ng pag-asa. 1 buwan na pala siyang wala, no, Father? Pero parang andito pa rin siya sa bawat sulok ng parokya. Nandito lang siya, Karding. O siya, sige na. Ituloy mo na yung pagdidilig mo. Pupunta muna ako sa loob ng kapilya. May bago akong anak na kakausapin. Isang batang kalsada rin na dinala rito ni Sister Stella kanina. Sige po, Father. Galingan niyo po ang pag-advise, ha? Huwag niyo na pong sungitan. Hindi na, Karding. Hindi na. Maki, nakikita mo ba? Marami na silang kumakanta. Salamat sa pagbisita sa buhay ko, ha. Mahal na mahal kita, anak. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo. Kapatid.